What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel, Koro NFT nga pala, and for today yung video natin is all about airdrop updates. So bibigyan ko lang ng mga update about sa mga airdrop natin kasi may mga kailangan tayong gawin dito sa mga ibang airdrop na fina-farm natin. So start natin kay meme farming. As you can see, nandito ako sa website nila which is si memecoin.org/farming. So may makikita kayo dito if ever nag-farm kayo nito, no? Meron kayo meme points and then meron kayo makikita dito na proof of meme. So tapos na yung mga quest nila, bawal ka ng humabol. And syempre guys, dapat nakalink yung wallet natin dito. As you can see, ito yung wallet ko. Ayan, yung 0x1cb ... Ayan, yung wallet ko. Dapat kung ano yung nakalink dyan guys, yun din yung papasahan nyo ng meme token, which is ito yung kailangan natin. And ipapakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Ayan, so as you can see, kailangan mo ng 69 meme tokens para ma-prove mo na isa kang human kasi parang anti-bot system nila to, no? And maganda rin to para para ma-support yung mismong token nila para maraming bumili. Kailangan mag-hold ng 69 meme and click natin to mamaya. So paano nga ba ako kumuha ng meme token? So una, ang ginawa ko, pumunta ako dito sa BingX. So shoutout nga pala kay Roms kasi siya yung nag-recommend ng BingX para sa akin kasi medyo mababa yung gas fee dito or yung fee ng pag-withdraw ng meme kumpara sa mga ibang exchanges katulad ni Binance. So una kong ginawa guys is nag-deposit ako ng USDT. As you can see, ayan, nag-deposit ako amount kanina lang, 16 USDT. And then after ko mag-deposit ng 16 USDT, pumunta ako dito sa spot. Ayan, click ko yung spot. Once na nandito na kayo sa spot, click nyo to. And then search nyo lang yung meme. Ayan, meme, search nyo. Tapos yung meme USDT na pair yung isa-search nyo or yung i-click nyo. After nyan, make sure na naka-market kayo para mabili nyo siya agad. Kasi pag naka-limit kayo, possible na syempre antayin pa niya kung ano yung limit na sinet nyo para mabuy nyo yung mismong token. Unlike pag market, kung ano yung mismong current price niya, yun yung bibili niya. So minax ko lang yan kanina gamit yung 16 USDT ko, bumili ako ng meme token. Yun nga guys, after natin bumili ng meme token, punta kayo sa assets nyo and then click nyo tong withdraw. Kasi i-withdraw natin yung meme token natin. So click nyo to, currency, then search nyo lang yung meme. And then network, lagay nyo lang is Ethereum kasi yun lang naman yung pagpipilian natin. Ayan, as you can see, meron tayong 587 na meme token and then ang minimum quantity dito is na kailangan i-withdraw is 277.7. Kaya hindi lang 69 meme token yung kailangan kong bilhin kasi bukod sa may withdrawal sila na minimum, meron din silang fee na 252. Ayan, as you can see, pag click ko yung all, ayan, 587 pero ang arrive lang sa aking wallet is 334.9 kasi meron niyang withdrawal fee na 252.4. And syempre guys, yung address na ilalagay nyo dito is yung mismong nakalink dito sa meme farming nyo. As you can see, ito yun yung wallet ko. I-copy ko lang yan, tapos paste ko siya dito. And then click ko na yung withdraw. So once pagka-click nyo yung withdraw, may note kayo dito. Syempre agree kayo dyan kasi parang mga rules nila yan or parang mga disclaimer. And then yan nga, confirmation lang to kung ilan yung quantity, kung ano yung network, and then yung address. So make sure na tama yung address guys kasi once na magkamali kayo, hindi nyo na siya pwedeng bawiin. So click nyo lang yung confirm. Then syempre guys, meron kayong kailangan SMS code and email verification. So once na ma-fill up nyo na yung verification na kailangan is malalabas na itong withdrawal pending. So hintayin nyo lang siya dumating sa mismong wallet nyo. And then guys, para kay BingX nga pala, pag pumunta kayo dito sa website nila, ang ginamit ko lang pang login dito is Google account kasi pwede siya as Google account. And then, bago kayo makapag-withdraw, kailangan yung i-bind yung mismong phone number nyo. And then, after nyo, pwede na kayo mag-withdraw and wala na siyang KYC na kailangan. So, click natin itong complete tapos hintayin natin matapos yung process or hintayin natin dumating yung meme token sa ating wallet. So, habang hinatay natin guys yung ating meme token na dumating sa ating wallet, punta muna tayo doon sa mga ibang di-discuss ko, which is ito, si Dimension. So as you can see, ito si MC Takat. So pinafollow ko to, magaling to sa mga alpha and sa mga airdrop guides. So sabi niya mag-resubmit daw tayo ng wallet address natin dito sa Dimension kasi may mga in-update sila. Lalo ni mga missing data sa Osmo and Atom. So sa akin naman guys, wala ako sa Osmo and Atom. Pero gusto kong pakita sa inyo kung paano ba dito mag-check or mag-submit ng wallet. So pupunta lang kayo dito sa website nila which is ito, yung genesis.dimension.xyz. Ililive ko na lang din to guys sa description. So click nyo yung wallet nyo, I mean i-copy nyo yung wallet nyo and then paste nyo lang dito.
Then syempre yung wallet ko na to is for Ethereum. So click yung Ethereum and then click mo lang yung check. And after mo maklik yung check, makikita mo kung ilang dimension yung naka-allocate doon sa mismong address mo. As you can see sa akin is 49 DYM lang or dimension token. So pwede mo click yung claim more addresses. If ever meron kang Celestia, no? Tapos Osmos, Stargaze, Cosmos Hub, Celestia, Solana. So pwede mong click yan, tapos paste mo yung mga wallet address mo dito and then i-check mo or i-claim mo rin siya. So hindi siya guys actually claiming. Itong checking nila is for eligibility checking and then pag hindi kayo nag-check dito guys, possible na hindi kayo makaka-claim ng mismong token kasi dito rin nila binibase kung mag-claim kayo or i-claim nyo yung mismong token. So yung kanina sa akin yung 49 DYM ko, so secured na siya. Nasubmit ko yung wallet ko or na-check ko na siya and then marirecord na yun ni Dimension na sinek ko yung wallet ko and sinubmit ko kaya makakatanggap ako nung allocated sa akin na DYM token. So if ever eligible kayo, tingin nyo and hindi nyo kayo nag-submit dito, possible guys hindi pa rin kayo makakuha. So dapat i-submit nyo siya dito or i-check nyo siya dito kahit na tingin nyo 100% is eligible kayo for this airdrop. So next naman natin is si Linea Build, no? So Linea.build. So si Linea, as you can see, meron na silang claiming ng kanilang LXP or na mismong XP nila, no? Linea Voyage XP and ang date na yun is sa January 22. Pero guys, yung sa mga nagpa-farm nito, dapat alalahanin nyo na kailangan nyo makomplete itong POH nila or Proof of Humanity kasi parang ito yung pang anti-civil nila. As you can see, ito yan. Kailangan nyo siyang i-complete kasi pag di nyo siya kinomplete, hindi nyo makiklaim yung Linea Voyage XP nyo. So as you can see, ito yan. And tapos ko na siya sa akin. And then make sure guys na kung ano yung pinang-farm nyo ng mismong linya nyo is yun yung gagamitin nyo pang complete nitong POH nila or Proof of Humanity. As you can see, ito yun, CoreNFT.eth, ito yung mismong wallet ko. Tapos ayan, nakalagay your status. You've completed the Proof of Humanity. And ang ginamit ko is si Trusta. So sa Group A guys, kailangan mo ng isa. Ayan, as you can see, ito yung Group A, mamili ka kahit isa dyan. Sa mga passport, ayan, isa. So ang ginawa ko dito is si Trusta kasi ito yung pinakamadali lang para sa akin. And then, sa Group B, kailangan mo ng dalawa. And ang ginawa ko si OpenID tsaka si Trusta. So, kailangan mo ng tatlo. Isa sa Group A and dalawa sa Group B. And once na matapos mo siya, guys, secured na yung mismong XP mo na pwedeng i-claim sa January 22. Yun nga guys, going back dito sa ating BingX, as you can see, completed na yung status ng withdrawal ng ating meme token. And makikita nyo yan dito rin sa debunk. As you can see, ito yung madalas kong ginagamit talaga pang track ng aking portfolio. Pag pumunta ka sa profile mo and then sa transactions, makikita nyo yung natanggap nyo na meme token. If ever naman sa MetaMask, hindi nyo siya makikita, okay lang yan kasi pwede nyo siyang i-add. Pupunta kayo sa Ethereum ulit, no? And as you can see, wala siya sa mga token list ko pero pwede kong import yung token. And guys, if ever nahirapan kayo kumuha ng mismong token address or contract address ng mismong token, doon na lang ulit kayo sa debunk pumunta. So yung kasi ito yung meme na nakuha ko, kiniklik ko lang yan, tapos ito yung parang transaction hash niya, no? Then after nyan, mapupunta ka dito sa mismong Etherscan. So kiniklik ko tong meme coin, ayan. So mismong contract address na to ng meme token. So kasi kiklik ko lang to, copy, tapos pipaste ko siya dito. And as you can see, dapat maninext ko na siya. So custom token na lang gawin natin. So click mo yung custom token, contract address, tapos ayan, lalabas na siya, token symbol meme, token decimal 18. So next lang natin yan. And ayan, as you can see, nandito na yung 334 na meme token natin. So kahit naman guys, hindi nyo siya add dito sa MetaMask nyo, nandiyan pa rin siya sa wallet nyo, hindi nyo nga lang siya nakikita or hindi lang siya visible. So lahat ng mga nanditong token natin is nandito sa mismong contract address natin or sa mismong address natin. Huwag kayong matakot if ever hindi siya nakikita sa mismong MetaMask wallet nyo kasi ibig sabihin nun is hindi nyo lang na-import yung mismong token. And kapag ka-chinek nyo sa mismong Etherscan naman or sa mismong sa blockchain records natin, no, makikita nyo na nandun naman yung mismong token natin. And yun nga guys, dahil nandito na sa mismong wallet natin yung ating meme token and then ang required lang naman is 69 meme token. So refresh lang muna natin tong kanilang website. So, pwede tayo mag-verify dito or mag-click natin itong proof of meme. So, click natin yan. And as you can see, chine-check niya. And then, click natin itong I am not a bot. So, yan. After nyan, check niya tayo if ever, no. So, parang captcha lang yan. So, sagutan natin to. Please, click on image containing a human. So, human, ito. Wala naman siguro dito. Ayan. So, sobrang dali lang naman. Ayan. So, click natin to. The I got meme. So, after nyan, ayan. So, after nyan, ang next naman natin is itong follow natin si Stakeland. So, follow natin siya. So, after natin siya i-follow, ayan, pwede nating claim yung ating reward. So, may additional reward ata tayong
Ayan, meme points. Ayan, as you can see, click natin itong yay, I'm rich. So after nyan guys, wala man tayo ulit gagawin kay meme farming. And syempre, bantay-bantayan natin yung mismong kanilang mga Twitter. So ito si Stakeland, bantayan natin. Tsaka si mismong Memeland or si Memecoin. Bantayan nyo yan kasi may mga announcements yan syempre. And yun nga, dapat hindi nyo ma-miss tong mismong mga diniscuss ko ngayon kasi for example ito si meme farming, if ever hindi nyo ito magagawa baka hindi nyo matanggap yung mismong airdrop. And then same as with Dimension, if hindi kayo mag-check dito ng eligibility nyo, hindi nyo matatanggap yung airdrop if ever eligible man kayo. And then kay Linya guys, yun nga, if ever na hindi nyo pa natapos tong proof of humanity, kailangan nyo itong tapusin kasi hindi nyo makuha yung Linya Voyage XP nyo or hindi nyo siya makiklaim sa January 22 and kailangan natin yon for airdrop kay Linya. Kasi guys, as stated doon sa kanilang docs is si XP or yung Linya Voyage XP nila is nagde-determine if ever na nakakatulong yung mismong address or yung mismong tao dun sa pag-grow nung kanilang project or nung kanilang blockchain. So kapag mas marami kang XP, mas marami kang naikutulong, baka mas marami kang makuhang airdrop. So speculation lang naman yun pero kasi yun yung mismong nasa kanilang docs, no? Kailangan mo ng XP para ma-prove mo na mismong ikaw is nagpo-provide ka ng contribution sa kanilang ecosystem. And then yun nga, kailangan mo itong tapusin, proof of humanity, kasi kung hindi mo ito matatapos, baka ma-mark ka as civil and hindi mo matanggap yung XP mo or yung mismo magiging airdrop natin. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo ng ganitong video, no? So reminder lang to and update lang sa iba nating fina-farm. So stay tuned kayo kasi may mga i-release akong video about sa P2E, sa iba mga airdrop guides, no? So stay tuned kayo kasi magta-transact din tayo this weekend sa mga fina-farm natin na sila Base, ZK Zinc, si Linya included yan, Scroll. So yung mga Polygon ZK EVM, so yung mga layer 2 na fina-farm natin, i-update ko kayo kasi ginagrind ko pa rin siya from time to time. Yun lang guys, if ever mga questions kayo, clarifications, pwede kayong mag-comment sa ating comment section. And then guys, syempre, huwag nyo kalimutan mag-follow sa ating TikTok and Facebook. Yun lang and see you sa ating next video.